Hello, what's up? Kung bago ka dito sa channel, don't forget to like and subscribe. Ngayon, pag-usapan natin yung pinaka-latest na issue ngayon ng isang motovlogger na nagngangalang Yana. Ito ang road rage incident na umani ng maraming reaction online coming from the netizens. So, tara, let's break it out. You tell me! Bakit nga ba? No, you tell me! You tell me! Huwag kang mamamakyo. Bakit nga? Ito nga ang nangyari. Habang nagmomotorsiklo ang ating motovlogger sa Cotto Mines, Zambales, Yana ay nag-overtake sa isang pickup truck kung saan yung dinadaanan nila ay lubak-lubak. Ayon nga sa kanya ay muntik na siyang masagi ng pickup truck na to, kaya nagtaas siya ng kanyang dirty finger. Hindi yun nagustuhan ng driver ng pickup. Kaya huminto sila at nagkaroon sila ng napakainit na diskusyon. At nagkaroon pa nga ng linya si Yana na "You tell me", di ba? Kumalat pa nga yun at naging memes pa nga. After kumalat nung nasabing video, ang daming netizens ang nagalit. Ang dami na nagsasabi na ang arrogant niya, hindi dapat ganun yung ginawa niya, dapat nag-sorry na lang siya. So, ibig sabihin, ganun kalakas ang influence niya as a motovlogger. At syempre, hindi rin naman to pinalagpas ng LTO. Naglabas sila ng show cause order para kay Yana at kasalukuyan nakasuspinde ang lisensya nito for 90 days. Kasi nga naman, di ba, reckless driving at inappropriate behavior yung pinakita niya dito. Laging may dalawang side ang social media. Merong mga sumang-ayon sa LTO at meron din namang mga fans niya. Mga pangyayaring ito, naglabas naman agad si Yana ng public apology. Inamin naman niya na siya ang may pagkukulang at nag-apologize din naman siya dun sa driver. Hindi lang sa driver pati sa buong riding community. Sabi pa nga niya, "This issue is all on me. I'm still learning. This one especially the hard way." Pero good to her sa pag-ako ng pagkakamali niya kasi napakahirap umako ng pagkakamali lalo na kung pride ang nakataya dito. Pero tulad nga sabi ng mga matatanda, ang tunay na lakas ay nasa pag-ako ng pagkakamali. Pero guys, ito lang ang masasabi ko. Riding in the Philippines is really stressful. Lalo na sa mga probinsya. Ang daming mga lubak-lubak na daan, ang daming mga pazigzag-zigzag na daan, ang daming mga alikabok na daan. Pero bilang isang motovlogger, alam mo na meron kang camera at alam mo marami kang audience, di ba? Kung gusto mong maging content creator, hindi pwedeng mainit ang ulo mo. Hindi pwedeng kapag nagalit ka, pag uminit yung ulo mo, ipapakita mo sa camera agad. Kasi kung ano ang ipinakita mo, yun din ang tutularan ng mga fans mo, yun din ang tutularan ng mga followers mo, ng mga audience mo. Especially yung tinatawag na road rage. Kahit na ano pang dahilan, kahit pa gaano kabigat yan, hindi worth it makipagtalo, hindi worth it makipag-away. Hindi worth it pag-awayan at hindi worth it pagtalunan kasi, di ba, malaki yung chance na madisgrasya ka or makadisgrasya ka, makasuhan ka pa or di ba, maban ka sa kalsada. So, for me, hindi siya nakakatuwa, hindi siya cool. So now guys, you tell me, ano sa tingin nyo? Kanino kayo? Team Yana ba or Team Kuya Jimmy? Let me know, guys.